Baliktad pala ng birthday ko ngayon. Oo. Okay, kabaliktaran. Muli po ay mapagpalang araw sa ating lahat. At ngayon po ay naririto tayo upang muli pag-aralan ang salita ng Diyos. Pero bago po yan, pakinggan po muna natin ang awit. Banal na makapangyarihan sa lahat, sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan, aming Ama. Ikaw ang Diyos na makatarungan. Ikaw ang Diyos na patuloy na nahahabag at patuloy na nagmamahal sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa hapong ito, sa pag-aaral namin ng mga salita, pakalinisin mo lamang po ang aming mga puso at pagindapatin po ninyo kami sa inyong kabanal-banalang paanan. Buksan mo po, O Diyos, ang aming mga puso at isipan upang sa pag-aaral namin ng iyong mga salita ay patuloy lamang na ikaw ang mataas at mahayag. Diyos na dakila at tapat, hayaan mong hingin namin ang galaw ng iyong Santong Espiritu na siyang magpapaunawa po sa amin ang iyong mga salita. Aming Ama, patuloy ka po naming pinupuri at pinasasalamatan sa mga oras na to. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, muli po ay dadako po tayo sa ating tema. Ano po, ang tema po natin sa buong buwan ng Enero o ng January ay ang patungkol po sa The New Covenant, ang bagong pakikipagtipan o ang bagong tipan ng Diyos sa ating mga buhay at bagong pakikipagtipan natin sa Diyos. Panibagong taon, panibagong paninilbihan sa ating Diyos. At bago po ang lahat, hayaan natin na buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27. Ano po ang sabi rito sa kanyang salita? Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. So, kung titingnan po natin yung sinasabi ng dalawang verses na yon is lahat ang Diyos ang gumagalaw, lahat ang Diyos ang kumikilos, lahat po talaga totally sa Kanya. Ang lakas natin ay sa Kanya, ang espiritu ay sa Kanya. Ang pagkilos sa puso natin ay sa Kanya. Ang paggalaw ng ating mga lakas ay sa Kanya pa rin. So, wala ho tayong pag-aari totally kung makikita po natin ang banal na kasulatan. At kung patuloy po natin pag-aaralang mabuti ang Kanyang mga salita,
So ngayon, ang nais ko pong maibahagi sa inyo ay ang patungkol po sa bibigyan ko kayo ng bagong puso at espiritu. I will give you a new heart and a new spirit. Ang sabing gano'n ng Bible, ano po? Yun po yung ating binasa. Na bibigyan po tayo. Ano po ang sabi niya? Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Pag sinabi po niya kasi na bibigyan tayo ng bagong puso, yung puso natin na dating masuwayin, ay ngayon magiging masunurin niya. Yung puso natin na dati may katigasan sa pagtanggap ng salita ng Diyos, ngayon po ay meron ng pusong nakahanda upang patuloy na makinig. Isang pusong nakahanda na tunay na magmamahal sa kanyang mga salita. Isang puso na nakahanda na kung saan ay patuloy na maglilingkod sa Diyos na ating sinasamba. So, ibig sabihin kung papaano yung ating buhay noon na hindi natin siya binibigyan ng tamang panahon at pagkakataon upang siya ay ating mapaglingkuran, ang sabi ng banal na kasulatan, ibibigyan ko kayo ng bagong puso. So, nais ba natin na magkaroon tayo ng panibagong puso? Sapagkat pag sinabing bagong puso, may bagong pangangatwiran po ito. May bagong kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. May bagong pagnanasa upang patuloy na makapakinggan, pagnanasa na kung saan ay mapaglingkuran natin ang Diyos na ating manlilikha. Kasi bago nga po eh. So kung ang ating espiritu noon ay kakaiba ang pinupuntahan, kakaiba ang nagiging katwiran at layunin natin noong mga panahon, subalit ngayon, ang sabi ng banal na kasulatan bibigyan ko kayo ng panibagong espiritu. Isang espiritu na kung saan ay mararamdaman natin, isang espiritu na kung saan ay mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Isang espiritu na patuloy, nakikilos, susubaybay at gagalaw, mag-iingat sa ating mga buhay. Yun yung espiritu na nais ng Diyos na ipagkaloob sa atin. Kaya di ba napakapalad po natin na meron tayong Diyos na nakilala. Meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang sabi ka nun, ang masuwayan ninyong puso ay gagawin kong masunurin. So, kung noong panahon ay hindi natin kayang sumunod sa salita ng Diyos, dahil sa ngayon ay binigyan tayo ng Panginoon ng panibagong puso, kaya sinisikap natin at patuloy na sisikapin natin na sumunod sa kung ano ang kanyang kalooban sa ating mga buhay. So, nakita niyo po yung kahalagahan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Anong sabi sa verse 27? Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. So, pag sinabing bibigyan tayo ng panibagong espiritu, makalakad, ibig sabihin, sa bawat hakbang na ating gagawin, ang espiritu ng Diyos ang siyang patuloy na gumagabay po sa atin. Nakukuha niyo po, sa bawat galaw ng ating mga buhay, sa bawat hakbang ng ating mga paa, ang espiritu ng Diyos ang siyang patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil yun ang pangako ng Diyos, na bibigyan tayo ng panibagong espiritu. Isang espiritu na saan ka man pumunta, ay kasama mo siya. Isang espiritu na saan ka man dumako, dumating ka man sa mga pagsubok, ang espiritong yun ang magbibigay sa iyo ng lakas. Isang espiritu na kapag ikaw ay dumanas ng kapighatian, aalawin ka niya. Isang espiritu na kapag ikaw ay nakakaramdam ng kahinaan, palalakasin ka niya. Isang espiritu na kung saan ay dumarating tayo sa mga pighati ng ating buhay, sa ating mga kalungkutan, sa ating mga kabigatan, subalit dahil sa espiritu na ibinigay ng Diyos sa atin, merong kagaanan ang buhay. Nakukuha niyo po? So, isang espiritu na masunurin.
Isang espiritu na patuloy na magpapaalala sa'yo na anak, nagkamali ka, humingi ka ng tawad sa Diyos. Humingi ka ng tawad sa iyong kapwa. Anak, nakapagsalita ka ng hindi maganda. Yun yung espiritu na ibinibigay ng Diyos. O anak, yung sukli nung binilhan mo, sumobra, maging tapat ka, ibalik mo yun sa Kanya. So yun yung espiritu. Espiritu ng Diyos na magtutuwid sa iyo sa tamang buhay. Isang espiritu ng Diyos na magtuturo sa iyo sa isang mabuting pamamaraan ng buhay. Isang espiritu ng Diyos na kung saan sa bawat hakbang mo sa kinabukasan ay makakasama mo pa rin siya magpahanggang sa wakas ng ating mga buhay. Yun yung espiritu na ipinangako ng Diyos sa atin. Yung espiritu na ibibigay niya po sa atin na dapat ay makita po sa ating mga buhay. So, 3 bagay lamang ang nais ko pong iwanan sa inyo. Una, ang sabing ganon, new heart or bagong puso. So, yun yung plano ng Diyos. Binigyan tayo at bibigyan tayo ng bagong puso. Ayaw na ng Diyos kasi yung puso natin na nung time na nilikha tayo, pinanganak tayo ng ating mga magulang, yung puso natin ay matampuhin, pusong mamon, kunting salita lang na ating marinig ay nagdaramdam na tayo, pusong madaling masaktan o mabilis na magalit. Pero ngayon, dahil sa tayo ay Kristiyano na, magkakaroon na ito ng puso, isang panibagong puso na punong-puno ng pangunawa at pagmamahal. Yun na yung pusong nakalaan para sa atin. Ang sabi po sa Ezekiel chapter 11 verse 19, bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayan nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin. Yun po yun, di po ba? Yung masunurin. At ang 2 Corinthians chapter 3 verse 3, ano po ang sabi? Kayo ang maliwanag na sulat ni Kristo. Ang sulat na ipinadala sa pamamagitan namin. Ito'y sulat. Ito'y nasusulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos. At hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa puso ng tao. So, nakukuha niyo po. Ibig sabihin po kasi ng sulat, ito yung hindi, di ba sabi niya, hindi sa tapyas ng bato, kundi sa puso ng tao. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, kapag iyong napakinggan, dahil sa meron kang Espiritu ng Diyos, isinusulat, itinatatak yan sa puso mo. Kaya nga ikaw ay nababago, na ganito pala ang salita ng Diyos, ito pala ang dapat kong gawin, nagkakamali pala ako sa aking ginagawa. Natutuwid po tayo, kaya nga, lagi nating dinadasal, lagi natin ipinagpipray na nawa, o Diyos, aking Ama, silyuhan mo sa aming mga puso ang iyong mga salita. Sapagkat pag sinilyuhan yun yung tinutukoy na isinulat sa puso ng tao. Yung mga salita niya, yung mga utos niya sa oras na ito ay napapakinggan ng tao, gumagalaw ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos at tinitimo ito sa kanyang puso. At habang ikaw ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, tumutusok yan sa puso mo, kagaya ng sinasabi sa aklat ng Hebro na ang salita ng Diyos ay parang tabak na magkabilay talim na tumutusok sa kasukasuan maging sa hanggang buto. Di ho ba natatapya siya? Kaya nga, hindi sa pamamagitan ng sulat ng tinta, hindi sa pamamagitan ng tapyas ng bato, kundi sa pamamagitan ng puso ng tao, sa puso ng bawat isa nating itinatatak, itinatanim ng Diyos ang kanyang mga salita. Dahil sa oras na mahipo na ang ating puso ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, gagalaw ang Espiritu ng Diyos at doon po tayo nababago. At kapag nabago na tayo, doon na kumikilos ang panibagong buhay at pangangatwiran ng bawat isa. Kasi may galaw na sa puso ng tao, ang sabing ganon, doon siya nakatatak. At ang pangalawa, yung tinatawag na new
spirit or bagong espiritu. Yun yung ibinigay ng Diyos sa bawat mananampalataya. Isang espiritu na makapangyarihan. Ang sabi sa Joel, chapter 2, verse 29, sa aklat po ng Joel, chapter 2, verse 29, sa panahong iyan, ibubuhos ko ang aking espiritu, pati sa mga alipin lalaki at babae. So, ibig sabihin, sa Old Testament pa lamang ay nangako na ang Diyos na sa lahat ng laman ay ibubuhos niya ang kanyang espiritu. Pagdating po sa Acts de Jehovah sa New Testament, binuhos ng Diyos ang kanyang espiritu, maging bata ka man, maging babae ka man, maging lalaki ka man, ay gagamitin ka ng Diyos sa pangangaral ng kanyang mga salita. Gagamitin ka ng Diyos upang ibahagi mo ang kanyang mga salita. Dahil sa pamamagitan ng pagbahagi mo ng salita ng Diyos, iuukit ng Espiritu yan sa puso ng bawat isang makakapakinig. Kaya ho, napakahalaga na matutunan po natin ang lahat ng bagay patungkol sa salita ng Diyos. Na kinakailangan po nito ay ating maipamuhay. Hindi ho namimili ang Diyos na kanyang gagamitin. Hindi ho namimili ang Diyos sa gusto niyang pagpahayagan. Hindi ho namimili ang Diyos sa gusto niyang gawa ng himala. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa lahat ay kanyang ibubuhos ang kanyang espiritu. So wala hong pinipili. Hindi ho kagaya ng tao na namimili ho ng makakasama. Hindi kagaya ng tao na namimili ng kanyang paboritong magiging kaibigan. Hindi ho siya kagaya natin na namimili ho siya. Pero ang Diyos ay hindi ho siya namimili ng tao. Kapag ang isang tao ay nagbukas ng kanyang puso, binigyan ng pagkakataon ang salita ng Diyos na ito ay mapakinggan, gagalaw ang Diyos sa buhay ng taong yon. At ang salita niya na pinakikinggan ng tao ay isusulat sa kanyang puso. At doon magkakaroon ng panibagong espiritu na tataglayin ng bawat isang tao na patuloy na nagbubukas ng puso at nakahanda na ialay ang kanyang buhay sa Diyos. Yun po siya. At ang pangatlo, ano pa po ang pangatlo at panghuli? Be good, magpakabuti. Be good, magpakabuti. Ang sabi po sa Ezekiel chapter 18 verse 32, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. So, dalawang uri ng buhay ang itinutukoy po dito. Pag sinabing magpakabuti na kayo upang mabuhay, imagine natin na buhay naman kami ngayon eh. Pero, ang sabing ganon, magpakabuti ka habang ikaw ay nabubuhay para dumagdag pa ang buhay. At mawala ka man sa sanlibutan ito, mawala ka man sa mundong ito, may buhay ka pa rin na walang hanggan. Yun po yung sikreto. Yun yung buhay na dapat pakanasain po ng bawat isa sa atin. Maging mabuti po tayo. At bilang panghuli, ano po ang sabi? Sa Ezekiel chapter 18, verse 32, ano pong sabi? Sa Ezekiel chapter 18, verse 32, hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. See? Ayaw ng Diyos na mamatay ang kahit na sino na kanyang nilikha. Kaya nga itinuturo sa atin ang pagiging isang mabuting nilalang. Ayaw niya. Kaya tinuturuan niya tayo. Ang salita ng Diyos ay isang uri ng pagtutuwid sa atin ng Diyos. Kaya nga maging mabuti o magpakabuti po tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang buhay na walang hanggan, buhay na ganap dito sa atin sa lupa ay ipagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi sa 1 Thessalonica, unang Thessalonica chapter 4 verse 8, kaya ang sinumang humahamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao,
kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Kaya nga, kung kinukutya o hinahamak ang salita ng Diyos, hindi ang sabing ganon ng Tesalonica, hindi ang salita ng Diyos o hindi ang tao o hindi ang aral ng tao ang hinahamak niya, kundi ang Espiritu ng Diyos o ang Diyos ang kanyang hinahamak. Kasi minsan may mga tao ho na ayaw paniwalaan ang banal na kasulatan, ayaw paniwalaan ang Biblia. So hinahamak pa ho ang mga mangangaral kung minsan may mga tao kung ganon. Ang sabing ganon, ang humahamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao kundi sa Diyos, na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Tandaan na lamang po natin bilang tayong mga Kristyano at bilang mga anak ng Diyos, kung ano man yung nararanasan natin sa mga tao sa sanlibutan ito, tandaan natin na hindi tayo yung kanilang ginagawaan ng masama, kundi ang Diyos. Dahil yung Diyos na yon ay nasa ating mga buhay. Yun yung Diyos na ating sinasamba at Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya tayo ay tumayo at tayo ay mananalangin. Aming Amang Banal, maraming salamat po sa patuloy na aral na itinuturo mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa panibagong puso na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga salita mo na itatatak mo sa puso ng bawat isang nakakapakinig at makikinig pa ng mensahe mong ito. Salamat sa panibagong Espiritu, aming Diyos, na patuloy na ipagkakaloob mo sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko po lamang sa iyo, aking Ama, na silyuhan mo sa puso ng bawat isang nakapakinig ang iyong mga salita at patuloy po na makita sa aming mga buhay ang kapangyarihan mo. Makita sa aming mga buhay ang isang panibagong puso na tinatakan mo ng mga salita mo. Makita sa aming mga buhay ang pagkilos at paggalaw ng Santong Espiritu. Maging o Diyos ang lahat ng mga nanonood, lahat ng nakikinig sa mensahe mong ito, maging ang lahat na naririto sa inyong harapan. Samahan mo po sila, ingatan mo po sila, tulungan mo po sila, gabayan. Patuloy mo po silang patnubayan. Kung sino man ang may sakit at karamdaman, idaloy mo ang kagalingan. Kung sino man sa kanila, o Diyos, ang nanghihina, palakasin mo po sila. Ang lahat ng kanilang mga kahilingan ay ipagkaloob mo po ang katugunan. Aming Ama, maraming salamat na sa bawat sandali ng aming mga buhay, patuloy mong pinadarama sa amin ang iyong pagmamahal. Pinupuri ka namin sa mga oras na to, pinasasalamatan ka po namin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen and amen. Uli po ay pinagpala ng Diyos ang hapong ito. God bless us all.